sabi ni Jerome, itinaas ang sarili niyang tasa. Iyan din ang iniinom ko. It reminds me of Eva Lolo from Batangas. He used to say, ang tunay na kape, ipaglalaban ka. Natawa si Ligaya. Ito ang unang beses na narinig niya itong mag-joke. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya nakikipag-usap sa isang kundi sa isang taong normal. Talaga po? Pero sa panahon ngayon, parang kailangan mo na rin ng kape para ipaglaban yung antok mo sa traffic, biro ulit ni Jerome. Ang mga birong iyon, ang mga maliliit na pag-uusap tungkol sa kape, sa panahon, sa mga halaman, ang unti-unting bumasag sa pader na nakapalibot sa puso ni Ligaya. Nagsimula na siyang humiti ng totoo sa tuwing nakikita niya ito. Nagsimula siyang abangan ang 7:00 ng umaga, hindi lang dahil sa trabaho, kundi dahil sa kanya. Isang kilig na hindi niya maintindihan ang nagsimulang tumubo sa kanyang dibdib, kasabay ng mga bulaklak na inaalagaan niya. Pero pilit niya itong iwinawaksi. Sino ka ba naman, Ligaya? Janitress ka lang. Siya. Langit siya, lupa ka. Huwag kang mangarap. Sa kabilang banda, si Jerome ay may sariling laban na kinakaharap. Bawat umaga, ang pag-akyat niya sa rooftop ay hindi na lang para sa kape o sa sariwang hangin. Para na kay Ligaya. Gusto niyang makita ang ngiti nito, ang paraan ng pagliwanag ng mga mata nito kapag pinag-uusapan ang mga alagang halaman. Gusto niyang kilalanin ang babae sa likod ng uniforme, ang babae sa likod ng kalungkutan. May isang bagay kay Ligaya na humahatak sa kanya. Isang simple at purong kabaitan na hindi niya nakikita sa mga babaeng nakakasalamuhan niya sa kanyang mundo. Ang pagiging totoo nito. Ang kawalan nito ng arte. At sa tuwing nagkakatagpo ang kanilang mga mata, nararamdaman niya ang isang koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Pero alam niya, tulad ni Ligaya, na may isang malaking pader sa pagitan nila. Isang pader na siya mismo ang nagtayo. Isang gabi, malakas ang ulan. Tapos na ang oras ng trabaho, pero pinili ni Ligaya na mag-overtime para ayusin ang ilang mga halaman na maaaring masira ng malakas na hangin. Madilim na nang matapos siya. Halos wala ng tao sa gusali. Nagmamadali siyang bumaba gamit ang hagdanan dahil maintenance day ng mga elevator. Basa ang sahig dahil sa mga empleyadong pumasok na may dalang basang payong. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin ang isang basang bahagi sa paanan ng hagdan. Ang sumunod na nangyari ay mabilis. Nawalan siya ng balanse. Ang kanyang paa ay dumulas. Napasigaw siya, handa nang bumagsak sa malamig at matigas na semento. Pero hindi siya bumagsak. Isang malakas na braso ang biglang pumulupot sa kanyang baywang, hinila siya palayo sa kapahamakan at isinandal sa isang matigas na dibdib. Ang amoy ng pamilyar na pabango, isang halo ng kape at mamahaling kulog, ang bumalot sa kanya. Napapikit si Ligaya sa takot. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang mukha ni Jerome ang bumungad sa kanya. Ilang pulgada lang ang layo. Ang kanyang mainit na hininga ay tumatama sa kanyang pisngi. Ang mga mata nito, na karaniwang kalmado, ay puno kayo ng matinding pag-aalala. Ligaya. Okay ka lang, tanong ni Jerome, ang boses ay nanginginig. Hindi makasagot si Ligaya. Ang lakas ng kabog ng kanyang dibdib ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa lapit nila sa isa't isa. Nakikita niya ang bawat detalye ng mukha nito, ang kapal ng mga pilik mata, ang maliit na nunal malapit sa labi, ang pag-igting ng panga nito. Ang buong mundo nila ay tila huminto sa maliit na espasyong iyon sa hagdanan. Nanatili silang magkayakap sa ganoong posisyon ng ilang segundo na para sa kanila ay isang kawalang hanggan. Ang kamay ni Jerome ay mahigpit pa ring nakahawak sa kanyang baywang, habang ang mga kamay ni Ligaya ay nakasapo sa dibdib nito. Ramdam niya ang malakas na tibok ng puso nito, na kasing bilis ng sa kanya. Doon, sa tahimik na tinginan na iyon, may nagbago. Ang mga tanong na dati nasa isipan lang nila ay lumabas sa kanilang mga mata. Ang pagtataka ay naging pag-aalala. Ang pag-aalala ay naging isang bagay na mas malalim. Isang bagay na pareho nilang kinatatakutan aminin. Si Jerome ang unang natauhan. Dahan-dahan niya itong inalalayan para tumayo ng maayos, pero hindi pa rin binibitawan ang kanyang braso, na para bang takot na baka mawala siyang muli. Mag-ingat ka, sabi nito, ang boses ay bahagyang paos. Basa ang sahig. Salamat, sir.
Jerome, nautal na sabi ni Ligaya, umiiwas ng tingin. Naramdaman niya ang pamumula ng kanyang buong mukha hanggang sa kanyang mga tainga. Kung hindi po kayo dumating di. Dulce, putol ni Jerome, ang hinlalaki nito ay marahang humaplos sa kanyang braso. Isang simpleng haplos na nagpadala ng libo-libong boltahe sa kanyang buong katawan. Ang importante, ligtas ka. Nagkatitigan ulit sila. Sa pagkakataong ito, wala ng pader. Wala ng sihi. Wala ng janitress. Tanging dalawang tao na parehong nalulunod sa mga emosyong hindi nila mapangalanan. Isang awkward na kilig ang bumalot sa kanila, mas matindi pa sa ulan sa labas. Si Ligaya ang unang umiwas ng tingin. Kailangan ko na pong umuwi. Tumango si Jerome, dahan-dahang binitawan ang braso niya, na para bang labag sa kalooban nito. CJ, ihahatid na kita sa baba. Hindi na tumanggi si Ligaya. Sabay silang naglakad pababa, walang imikan, pero ang katahimikan sa pagitan nila ay puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Ang aksidente sa hagdanan ay hindi lang isang simpleng pagkadulas. Ito ang tulay na nagdugtong sa dalawang mundong pilit nilang pinaghihiwalay. At sa pagdugtong na iyon, nagsimula ang isang koneksyon na hindi na nila kayang basta na lang putulin. Ang insidente sa hagdanan ay nag-iwan ng hindi mabuburang marka sa pagitan ni Ligaya at Jerome. Ang mga dating kaswal na pag-uusap sa umaga ay napalitan ng mga makahulugang tinginan at mga pinipigilang ngiti. Ang hangin sa pagitan nila ay kumapal, puno ng tensyon na pinaghalong kilig at takot. Alam nilang pareho na may nabago, may nabuo, at ito ay isang bagay na mapanganib. Para kay Jerome, ang pagkahulog ni Ligaya at ang pagsalo niya rito ay isang malinaw na hudyat. Hindi na niya kayang magpanggap na ang atensyon niya kay Ligaya ay dahil lang sa awa o responsibilidad bilang si. Sa bawat araw na nakikita niya ang simpleng ganda nito habang nag-aalaga ng mga halaman, sa bawat tawa nitong nagpapagaan sa kanyang umaga, lalo siyang nahuhulog. Ang babaeng ito, na may pangalang Ligaya, ang nagbibigay ng ligaya sa magulo niyang mundo. Isang hapon, habang nag-aayos si Ligaya ng mga paso ng rosas, nilapitan siya ni Jerome. Hindi na ito ang sihi na may dalang papeles, kundi isang lalaking may dalang pag-asa sa mga mata. Ligaya, tawag niya. Lumingon si Ligaya at gaya ng dati, tumibok ng mabilis ang puso niya. Po, Sir Jerome. May gagawin ka ba pagkatapos ng trabaho? Diretsong tanong ni Jerome. Gusto sana kitang yayain magkape. Sa labas naman. Hindi dito sa rooftop. Natigilan si Ligaya, hawak ang isang gunting pamputol ng mga tuyong sanga. Isang imbitasyon. Isang date. Ang ideya ay parehong nakakakilig at nakakatakot. Ito na iyon. Ang pagtawid sa linya na matagal na niyang iniiwasan. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na may bahid ng lupa, pagkatapos ay sa malinis at plansadong kasuotan ni Jerome. Ang agwat. Laging nandoon ang agwat. Sir, hindi po yata bagay, mahinang sagot niya, umiiwas ng tingin. Kumunot ang noo ni Jerome. Anong hindi bagay? Ang kape o yung tayo? Yung tayo po, pag-amin ni Ligaya, ang boses ay halos hangin na lang. Sis po kayo. Ako po, janitress lang. Ano na lang po ang sasabihin ng mga tao? Since when did care about what other people say? Sabi ni Jerome, may bahid ng pagkadismaya sa boses. Ang mahalaga ay kung anong gusto natin. Hindi ba? Hindi makasagot si Ligaya. Gusto niya. Diyos ko, gusto niya. Gusto niyang maranasan na makasama ito sa labas, na maging isang normal na babae na kayakap ang lalaking gusto niya. Pero ang takot at hiya ay mas malakas. Umiling siya. Pasensya na po, sir. May kailangan po akong puntahan pagkatapos. Marami pa po akong gagawin. Isang palusot. Isang kasinungalingan para protektahan ang sarili niya at siya. Ang pagkadismaya sa mukha ni Jerome ay hindi maitago. Tumango ito ng dahan-dahan, ang mga mata ay puno ng sakit na hindi niya inaasahan. CJ. Naiintindihan ko. Tumalikod ito at naglakad palayo, at sa bawat hakbang nito, parang may isang piraso ng puso ni Ligaya na sumasama. Pinanood niya itong mawala sa pinto ng hagdanan, at kasabay noon, ang pagsisisi ay nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Bakit niya ginawa iyon? Bakit niya tinanggihan ang isang bagay na matagal na niyang pinapangarap? Dahil sa takot.
Dahil sa tingin niya, hindi siya karapat-dapat. Kinagabihan, hindi mapakali si Ligaya. Ang pagtanggi niya kay Jerome ay bumabagabag sa kanya. Habang naglalakad siya pauwi sa masikip na eskinita ng kanilang barangay, pakiramdam niya ay siya ang pinakamalaking tanga sa buong mundo. Pagdating niya sa harap ng kanilang maliit na inuupahang bahay, may isang itim at mamahaling kotse na nakaparada sa di kalayuan. Isang kotseng hindi nababagay sa lugar na iyon. Kumunot ang noo niya. Sino kaya ang bisita ng kapitbahay nila? Nang bubuksan na niya ang kanilang gate, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Ligaya. Napalingon siya. Mula sa dilim, lumabas si Jerome, nakasandal sa kanyang kotse. Ang suot nitong business suit ay agaw pansin sa gitna ng mga nagtatawirang tricycle at nag-iinumang mga tambay sa kanto. Sir Jerome, gulat na tanong ni Ligaya. Anong ginagawa niyo dito? Sinusundan ka, diretsong sagot nito, lumalakad palapit sa kanya. Ang mga tsismosa sa kapitbahay ay nagsimula ng magsilip sa kanilang mga bintana. Bakit po? Dahil gusto kong malaman kung anong mas importante kaysa sa pagkakape nating dalawa, sabi ni Jerome, ang mga mata ay seryoso. Saan ka ba pupunta? Anong gagawin mo? Samahan na kita. Gulong-gulo ang isip ni Ligaya. Nasa barangay niya si Jerome Monteverde. Ang AC ng kumpanya nila ay nasa harap ng kanilang bahay. Anong sasabihin niya? Na wala naman talaga siyang pupuntahan? Na nagsinungaling lang siya? O wala po. Uuwi na po talaga ako pag-amin niya. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Jerome. Alam ko. Huminga siya ng malalim. Ligaya, bakit mo ako iniiwasan? Dahil ba sa kung sino ako? O dahil sa kung sino ka? Ang tanong na iyon ay tumusok ng diretso sa puso ni Ligaya. Nagsimulang mamuo ang luha sa kanyang mga mata. Dahil po sa dalawa, halos pabulong niyang sagot. Sir, tingnan niyo po ang paligid. Dito po ako nakatira. Tingnan niyo po ako. Ito lang po ako. Hindi po tayo bagay. Kahit kailan, hindi po magiging bagay. Sino ang nagsabi? Giit ni Jerome, ang boses ay tumaas ng bahagya. Ako ba? Sinabi ko ba sa'yo na hindi ka karapat-dapat? O iyan ba ang sinasabi mo sa sarili mo? Hinawakan ni Jerome ang kanyang mga kamay. Malamig ang mga ito. Nanginginig. Ligaya, hindi ko tinitingnan ang bahay na tinitirhan mo o ang damit na suot mo. Ang tinitingnan ko, ikaw. Yung puso mo. At yung puso ko, itinuro niya ang sarili, ikaw ang sinisigaw. Ang pag-amin na iyon, sa gitna ng eskinita, sa harap ng mga usyosong kapitbahay, ay sapat na para tuluyang bumigay si Ligaya. Humagulgol siya. Isang iyak na puno ng sakit, pagkalito, at isang maliit na kislap ng pag-asa. Yinakap siya ni Jerome. Mahigpit. Isang yakap na nagsasabing, wala akong pakialam sa mundo. Ikaw ang mahalaga. Lingid sa kanilang kaalaman, sa loob ng isang nakaparadang taxi sa kabilang kanto, may isang pares ng matang puno ng galit at selos na nakamasid sa kanila. Si Teana. Hindi pa pala ito tapos. Mula nang masuspinde siya, ginawa niyang misyon ang alamin ang dahilan. At ngayon, nakita na niya. Ang hamak na janitress na iyon. Siya ang dahilan ng lahat. Itinaas ni Teana ang kanyang cellphone at kumuha ng ilang litrato ng magkayakap na sina Jerome at Ligaya. Isang ngiting demonyo ang gumuhit sa kanyang mga labi. Humanda ka, Ligaya. Sisirain kita. Sa yakap na iyon, may isang bagay na nahulog mula sa liig ni Ligaya nang hindi niya namamalayan. Ang lumanyang pendant, isang maliit na kwintas na may kalahating hugis araw, na pamana pa ng kanyang ina. Nang kumalas sila sa pagkakayakap, napansin ni Jerome ang isang kumikinang na bagay sa lupa. Pinulot niya ito. Ano to? Tanong niya, ipinakita kay Ligaya. Ay, yung kwintas ko, gulat na sabi ni Ligaya, kinukuha ito mula sa kamay ni Jerome. Salamat. Importante to sa akin. Bigay pa to ng nanay ko bago siya mamatay. Tinitigan ni Jerome ang pendant. Isang kalahating araw. May mga kakaibang ukit dito. Bigla, parang may kung anong kuryenteng dumaloy sa kanyang utak. Isang pamilyar na pakiramdam. Isang nawawalang alaala. Saan galing yan? Tanong niya, ang boses ay nagbago, naging maseryoso.
Sabi po ni nanay, bigay daw po sa kanya ng isang kaibigan. Matagal na po. Noong bata pa raw siya. Kalahating araw. Ang imahe ay nagpaulit-ulit sa isip ni Jerome. Hinawakan niya ang sarili niyang dibdib sa ilalim ng kanyang polo. Doon, nakasabit sa kanyang liig, ay isang kwintas na hindi niya tinatanggal. Isang kwintas na bigay sa kanya bago siya ampunin mula sa isang bahay ampunan. Isang kwintas na may kalahating hugis buwan. Itago mo iyan, Rome. Iyan ang magdudugtong sayo sa kalaro mo. Sa kaibigan mo. Kapag nakita mo ang kapares niyan, ibig sabihin, nahanap mo na siya. Ang mga salita ng madre mula sa ampunan ay biglang nagbalik sa kanya, malinaw na parang kahapon lang. Tumingin siya kay Ligaya, pagkatapos ay sa pendant na hawak nito. Ang mga mata niya ay nanlaki sa pagkabigla at hindi makapaniwalang realisasyon. Ang mga ukit ang disenyo. Hindi kaya siya ang matagal na niyang hinahanap. Ang batang babae sa ampunan na tinatawag niyang Piaraw, dahil laging nakangiti, habang siya naman si Ibuan dahil mahiyain siya. Ang batang babae na pinangakuan niyang babalikan pero hindi na niya muling nakita matapos siyang ampunin ng mga Monteverde. Ligaya, sabi niya, ang boses ay nanginginig. May itatanong ako sayo. Pero bago pa niya maituloy ang sasabihin, tumunog ang cellphone ni Ligaya. Ang kapatid niya, tumatawag mula sa probinsya. Kailangan niya itong sagutin. Excuse me po, Sir Jerome, sabi ni Ligaya, medyo lumayo para sagutin ang tawag. Naiwan si Jerome na nakatayo roon, ang puso ay kumakarera, hindi na dahil sa kilig, kundi dahil sa pagkabigla. Ang misteryo ng pendant. Ang koneksyon nila na tila mas malalim pa kaysa sa inaakala niya. Ang nakaraan ay biglang bumabalik at kasama nito ang isang tanong na bumabagabag sa kanya. Kung si Ligaya nga ang nawawala niyang Piaraw, bakit sila nagkahiwalay? At bakit ang landas nila ay muling pinagtagpo sa ganitong paraan, isang paraan na puno ng sakit, hiya at mga hadlang? Ang selos ni Tiana, ang agwat ng kanilang estado sa buhay, at ngayon, isang misteryosong nakaraan. Tila ba ang tadhana ay may isang malupit na biro na inihanda para sa kanila? Ang mga sumunod na araw ay naging isang mapanganib na sayaw para kina Ligaya at Jerome. Ang pag-amin sa eskinita ay nagbukas ng isang pinto na hindi na nila kayang isara. Subalit, kasabay ng paglalim ng kanilang nararamdaman ay ang pag-igting ng mga panganib sa paligid. Ang mga bulungan sa opisina ay naging mas malakas. Ang mga tingin ay naging mas mapanghusga. Ang mga litratong kinuha ni Tiana ay nagsimulang kumalat na parang isang virus. Sa una, mga pabulong na chismis lang sa mga sulok ng pantry. Nakita mo ba yung bagong pet ni Sir Jerome? Kaya pala biglang na-promote sa rooftop, may special services pala. Kawawa naman, mukhang disenteng babae pa naman. Bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Ligaya. Pilit niyang hindi pinapansin, pilit niyang ipinapakita na hindi siya apektado. Ngumingiti pa rin siya sa umaga, nag-aalaga pa rin ng mga halaman. Ngunit sa loob-loob niya, unti-unti siyang dinudurog. Ang takot na dati niyang nararamdaman ay nagbabalik, mas malakas, mas totoo. Totoo nga ang sinasabi nila. Hindi sila bagay. At ang pag-ibig na nagsisimula palang mamukadkad ay tila isang halaman na binubuhusan ng lason. Si Jerome, sa kabilang banda, ay galit. Galit sa mga taong nanghusga. Galit sa sarili dahil hindi niya maprotektahan ng lubusan si Ligaya. Nais niyang sumigaw, ipagsigawan sa buong mundo na totoo ang nararamdaman niya, na hindi ito isang laro. Ngunit alam niya, bilang ang bawat galaw niya ay may katumbas na epekto sa kumpanya. Isang maling hakbang at hindi lang si Ligaya ang masasaktan, kundi ang buong reputasyon ng Monteverde Holdings. Hayaan mo na sila, Jerome, sabi ni Ligaya isang umaga sa rooftop, nang subukan ni Jerome na kausapin siya tungkol sa mga tsismis. Sanay na ako. Ang mahalaga, alam natin ang totoo. Pero alam ni Jerome na hindi siya sanay. Nakikita niya ito sa mga mata ni Ligaya, ang pagod, ang sakit, ang unti-unting pagkawala ng kislap na minahal niya. At si Tiana, alam niyang nasa likod ito ng lahat. Nananahimik lang siya, naghihintay ng tamang pagkakataon para gumanti. Ang pagkakataon na iyon ay hindi na dumating. Dahil si Tiana, sa kanyang desperasyon, ay gumawa ng isang hakbang na magbabago sa lahat. Ang Monteverde Holdings ay magdaraos ng kanilang taunang corporate party.
Isang magarbong selebrasyon para sa mga board members, investors, at mga piling empleyado. Ito ang pinakamalaking social event ng taon para sa kumpanya. Bilang caretaker ng rooftop garden, kung saan gaganapin ang cocktail hour, kasama si Ligaya sa mga staff na kailangang mag-duty. Gabi ng party. Ang rooftop ay nabago. Ang dating tahimik na hardin ay napuno ng mga kumikinang na ilaw, mga mesang may puting mantel, at mga taong nakasuot ng mga mamahaling damit at alahas. Si Ligaya, sa kanyang simpleng itim na blouse at pantalon na uniforme ng catering staff, ay tila isang anino sa gitna ng karangyaan. Pakiramdam niya, lalo siyang naging invisible. Habang nagsiserve siya ng mga inumin, nakita niya si Jerome sa di kalayuan. Napakakisig nito sa kanyang itim na tuksedo. Kausap nito ang mga miyembro ng board. Nagtama ang kanilang mga mata sa isang saglit. Ngumiti si Jerome, isang maliit, sikretong ngiti na para lang sa kanya. Isang ngiting nagsasabing, nakikita kita. Gumanti si Ligaya ng isang nahihiyang ngiti bago muling yumuko at nagpatuloy sa trabaho. Sa kabilang dako ng hardin, nakatayo si Teana. Nakasuot ng isang hapit na pulang bestida, naroon siya bilang bisita ng isa sa mga minor investors. Ang mga mata niya ay parang agila, nakatutok sa bawat galaw ni Ligaya at Jerome. Hinihintay niya ang perpektong sandali. At dumating ito. Nang magsimula na ang programa, ang lahat ay tinawag para sa isang maikling presentasyon. Isang malaking projector screen ang ibinaba sa gitna ng hardin. Magsasalita dapat ang head ng marketing tungkol sa mga bagong proyekto ng kumpanya. Subalit, hindi ang logo ng Monteverde Holdings ang lumabas sa screen. Ang lumabas ay isang malaking larawan. Isang larawan ni Jerome at Ligaya, magkayakap sa isang madilim na eskinita. Ang kuha ay malabo, tila ninakaw, na lalong nagbibigay diin sa isang malisyosong interpretasyon. Sinundan ito ng isa pang larawan, isang close-up ng mukha ni Ligaya na umiiyak habang yakap ni Jerome. Pagkatapos, isang edited na larawan ng profile ni Ligaya mula sa UC, na may nakasulat na malalaking letra sa ibabaw, From Janitress T. Sius Mistress. Isang kolektibong hininga ng pagkabigla ang pumuno sa hangin. Ang mga bulungan ay naging malakas na ugong. Ang lahat ng mga mata, ng mga board members, ng mga investors, ng mga kasamahan niya, ay napako kay Ligaya. Nanigas si Ligaya sa kanyang kinatatayuan, hawak ang isang tray ng mga baso. Ang tray ay nanginig sa kanyang kamay bago tuluyang nahulog, lumilikha ng isang malakas na tunog ng nababasag na salamin. Ang tunog na iyon ay ang tunog ng kanyang puso na dinudurog. Ang kanyang mundo ay gumuho sa harap ng daan-daang tao. Ang kahihiyan ay hindi masukat. Ito ay isang alon na lumamon sa kanya ng buo. Naramdaman niya ang init sa kanyang pisngi, ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Gusto niyang tumakbo, magtago, maglaho na parang bula. Tumingin siya kay Jerome, naghahanap ng saklolo. Nakita niya itong nakatayo, gulat na gulat, ang mukha ay namumutla sa galit. Naglalakad na ito papunta sa kanya, handang gawin ang kahit ano, nang biglang tumayo ang ama ni Jerome, si Don Ricardo Monteverde, isang matandang lalaki na may mga matang kasing talim ng bakal. Hinawakan nito ang braso ng kanyang anak. Jerome, stay put, mahinahon ngunit may diin na utos ng matanda. Don't make a scene. Think of the company. Ang mga salitang iyon, think of the company, ay tumama kay Jerome na parang isang sampal. Napatingin siya sa kanyang ama, pagkatapos ay sa mga mukha ng mga board members na puno ng pag-aalala at pagkadismaya. Napatingin siya sa gulo, sa iskandalo. At sa huli, napatingin siya kay Ligaya. Nakita niya ang sakit sa mga mata nito. Ang pagmamakaawa. Hinihintay siya nito na ipagtanggol siya, na sabihin sa lahat na mali sila. Hinihintay siya nito na piliin siya. Pero sa sandaling iyon, sa gitna ng pressure mula sa kanyang pamilya at sa kumpanyang minana niya, sa gitna ng daan-daang mapanghusgang mga mata, si Jerome ay natigilan. Nanatili siyang tahimik. Ang katahimikan ni Jerome ay mas masakit kaysa sa libo-libong masasakit na salita. Ito ay isang pag-amin. Isang pagtalikod. Sa harap ng lahat, hindi siya pinili ni Jerome. Pinili nito ang kumpanya. Pinili nito ang pangalan nito. Para kay Ligaya, iyon na ang huling patak. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos. Hindi na niya kaya. Hindi na niya kayang manatili sa lugar na iyon, sa mundong iyon na paulit-ulit lang siyang sinasaktan at ipinapahiya.
Sa gitna ng kaguluhan, habang abala ang security sa pag-aalis ng presentasyon at pagpapakalma sa mga bisita, dahan-dahang tumalikod si Ligaya. Walang nakapansin sa kanya sa simula. Isa lang siyang anino na gumagalaw palayo. Tinanggal niya ang kanyang apron at kasama nito ang kanyang company Z. Naglakad siya patungo sa mesa kung saan nakaupo ang pamilya Monteverde. Ang lahat ay nakatingin pa rin sa gulo sa entablado. Walang nakatingin sa kanya, maliban kay Jerome na nakatayo roon paralisado, ang mukha ay puno ng pagsisisi. Huminto si Ligaya sa harap ng mesa. Hindi siya tumingin kanino man. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang sa ibabaw ng puting mantel sa tabi mismo ng plato ni Jerome. Isang tahimik na kilos ng pagsuko. Isang paalam. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad palayo. Bawat hakbang ay mabigat, bawat hakbang ay palayo sa lalaking minahal niya at sa mundong sumira sa kanya. Ligaya, narinig niyang sigaw ni Jerome, sa wakas ay nakakilos. Pero hindi na siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglakad, pababa ng hagdan, palabas ng gusali, palayo sa lahat. Umiiyak siya, hindi na dahil sa hiya, kundi dahil sa isang mas malalim na sakit. Ang sakit ng pagkabigo. Ang sakit ng pusong pinili na bitawan. Nang makalabas siya sa malamig na hangin ng gabi, huminto siya at tumingala sa dambuhalang gusali ng Monteverde Holdings. Ang gusaling minsan niyang itinuring na isang lugar ng pag-asa ay isa na ngayong simbolo ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Hindi ka ba nahihiyang mahalin ako? Iyon ang tanong na gusto niyang isigaw kay Jerome. Pero alam niya ang sagot. Sa katahimikan nito, sinagot na siya. Nahihiya ito. At iyon ang katotohanang mas masakit pa kaysa sa anumang chismis o panlalait. Ang gabi ng corporate party ay nag-iwan ng isang malalim at hindi mabuburang sugat, hindi lang sa puso ni Ligaya, kundi pati na rin kay Jerome. Ang imahe ni Ligaya na dahan-dahang inilalapag ang kanyang sa mesa, isang tahimik na pagbitaw, ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Ang pagsisisi ay isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang buong sistema. Bakit siya nanahimik? Bakit siya nagyelo? Ang utos ng kanyang ama, ang mga tingin ng board, ang reputasyon ng kumpanya, lahat ng iyon ay tila walang kwenta ngayon kumpara sa sakit na nakita niya sa mga mata ni Ligaya bago ito tumalikod. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang babaeng nagdala ng liwanag sa kanyang madilim na mundo ay nawala at kasalanan niya. Kinabukasan, ang buong Monteverde Holdings ay nagising sa isang malaking iskandalo. Ngunit hindi ito ang inaasahan ni Tiana. Agad na nagpatawag ng investigasyon si Jerome. Sa loob lamang ng ilang oras, gamit ang key footage at testimonya ng catering staff, napatunayan na si Tiana, sa tulong ng isang disgruntled employee, ang may pakana ng lahat. Agad siyang ipinatanggal sa trabaho at pinagbawalan ng makatapak sa alinmang pag-aari ng Monteverde. Ngunit para kay Jerome, ang pagpapatalsik kay Tiana ay isang hungkag na tagumpay. Hindi nito maibabalik si Ligaya. Hindi nito mabubura ang sakit na idinulot niya. Sinubukan niyang hanapin si Ligaya. Pinuntahan niya ang bahay nito sa eskinita, pero wala na sila doon. Ayon sa mga kapitbahay, umalis daw sila ng madaling araw, dala ang lahat ng kanilang gamit. Walang nakakaalam kung saan sila nagpunta. Tinawagan niya ang cellphone number nito, pero hindi na ito matawagan. Naglaho si Ligaya na parang bula. Sa gitna ng kanyang paghahanap at pagdurusa, isang bagay ang laging bumabalik sa kanyang isipan, ang pendant. Ang kalahating araw. Ang misteryo ng kanilang nakaraan. Desperado, ginawa niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Umuwi siya sa lumang mansyon ng mga Monteverde at hinarap ang taong maaaring maihawak ng mga kasagutan, si Yaya Elida, ang matandang kasambahay na nag-alaga sa kanya mula noong siya'y ampunin. Naabutan niya si Yaya Elida sa hardin, nag-aalaga ng mga orkidya, ang paborito ng yumaong ina ni Jerome. Sa edad na 70, marami ng kulubot sa mukha ng matanda, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalas at puno ng karunungan. Yaya, tawag ni Jerome, ang boses ay pagod. Napalingon si Yaya Elida. Oh, Hijo. Napadalaw ka. May problema ba? Kilala siya ng matanda. Alam nitong hindi siya basta-basta umuuwi kung walang mabigat na dahilan. Umupo si Jerome sa isang silyang yantok sa tabi niya. Hindi siya nagsalita agad.
Inilabas niya mula sa ilalim ng kanyang damit ang kwintas na may kalahating buwan. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang cellphone at ipinakita ang isang litratong lihim niyang kinunan, ang litrato ng pendant ni Ligaya. Yaya, naaalala niyo po ba to? Tanong niya. Tiningnan ni Yaya Elida ang dalawang larawan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya, at isang malalim na lungkot ang gumuhit sa kanyang mukha. Diyos ko po! Ang kwintas ng araw at buwan. Kilala niyo po? Tumango ang matanda. Ang kwintas na iyan-iyan ang simbolo ng pagkakaibigan ninyo ng isang batang babae sa ampunan. Siya si araw, ikaw si buwan. Iyan ang tawagan ninyo. Sabi mo noon, siya ang araw mo dahil lagi kang malungkot at lagi kanyang pinapangiti. Tumibok ng mabilis ang puso ni Jerome. Tama nga siya. Ano pong pangalan niya, Yaya? Anong nangyari sa kanya? Huminga ng malalim si Yaya Elida, na parabang naghahanda na buksan ang isang bowl ng masalimuot na alaala. Ang pangalan niya? Ligaya. Ligaya Santos. Parang isang kidlat na tumama kay Jerome ang pangalan. Si Ligaya. Ang kanyang ligaya. Ang babaeng sinaktan niya ay ang kanyang nawawalang biaraw. Ang tadhana ay tunay na mapagbiro. Pero bakit hindi ko na siya nakita? Bakit hindi siya kasama sa mga inampon, pag-uusisa ni Jerome? Dito na nagsimulang mangilid ang luha sa mga mata ni Yaya Elida. Dahil ang ama mo, si Don Ricardo, may kinalaman siya sa lahat. At doon, ikinuwento ni Yaya Elida ang lahat. Flashback, mahigit 20 taon na ang nakalipas. Sa isang maliit na bahay ampunan sa labas ng Maynila, 2 bata ang laging magkasama. Isang batang lalaki na mahiyain at laging nasa isang sulok, at isang batang babae na may ngiting kasing liwanag ng araw. Huwag ka nang malungkot, buwan, sabi ng maliit na si Ligaya, inaabutan ng isang pirasong candy si batang Jerome. Tingnan mo, may araw pa naman. Bukas, maglalaro ulit tayo. Para kay Jerome, si Ligaya ang kanyang buong mundo. Siya ang kanyang kaisa-isang kaibigan. Nang malaman niyang may ampong pamilya sa kanya, ang una niyang hiling ay isama si Ligaya. Pumayag naman daw ang mga Monteverde. Ngunit sa araw ng pag-aampon, may isang matinding nangyari. Ang ama ni Ligaya, si Mang Cardo, ay isang construction foreman na matagal nang nagtatrabaho para sa Monteverde Holdings. Tapat at masipag, siya ang pinagkakatiwalaan ng yumaong ama ni Jerome, ang lolo nito. Ngunit ang anak nitong si Ricardo, ang ama ni Jerome gayon, ay may ibang plano. Si Ricardo, na noon ay bata pa at ambisyoso, ay gumawa ng isang malaking kasunduan sa likod ng kanyang ama. Nagbenta siya ng mga substandard na materyales sa isang proyekto, at nang magsimulang lumabas ang mga depekto, kailangan niya ng isang taong masisisi. At ang taong iyon ay si Mang Cardo, ang ama ni Ligaya. Pinalabas ni Ricardo na si Mang Cardo ang nagpuslit ng mga materyales. Tinanggal niya ito sa trabaho, siniraan ang pangalan, at siniguradong wala na itong makukuhang trabaho sa industriya. Ang malala pa, nang malaman niyang ang anak ni Mang Cardo ay ang batang nais ampunin kasama ni Jerome, gumawa siya ng paraan. Kinausap ni Ricardo ang mga madre sa ampunan. Ginamit niya ang kanyang pera at impluensya. Sinabi niyang ang pamilya ni Ligaya ay may masamang lahi na hindi ito karapat-dapat na mapabilang sa mga Monteverde. At dahil doon, tanging si Jerome lang ang inampon. Nawasak ang puso ni Jerome. Araw-araw niyang hinahanap si Ligaya, pero ang sabi lang sa kanya, inilipat na siya sa ibang lugar. Ang totoo, si Ligaya at ang kanyang pamilya ay itinaboy, naiwan sa kahirapan, dala ang kahihiyang hindi nila kasalanan. Let's see a flashback. Pagkatapos marinig ang kwento, hindi makagalaw si Jerome. Ang galit, pagsisisi at sakit ay naghalo-halo sa kanyang dibdib. Ang kasalanan ng kanyang ama ay ang pinagmulan ng lahat ng paghihirap ni Ligaya. Ang pamilya niya ang sumira sa pamilya nito. At siya, sa panahon na kailangan siya ni Ligaya, ay muling tumalikod. Inulit niya ang kasalanan ng kanyang ama. Kaya pala bulong ni Jerome sa sarili. Kaya pala ganoon na lang ang takot at hiya niya. Dahil ang pangalan nating Monteverde ay hindi lang simbolo ng yaman para sa kanila. Simbolo ito ng sakit at pagtataksil. Tumayo siya, ang mga kamao ay nakakuyom. Nasaan si Papa? Hinarap niya ang kanyang ama sa library nito. Ipinagtapat niya ang lahat ng nalaman niya.
Sa simula, nagkaila si Don Ricardo. Ngunit nang ipakita ni Jerome ang mga kwintas, nang banggitin niya ang pangalan ni Mang Cardo, unti-unting gumuho ang depensa ng matanda. Ginawa ko lang yon para protektahan ang pamilya, sigaw ni Don Ricardo. Isang maling desisyon iyon ng kabataan ko. Isang desisyon na sumira sa buhay ng ibang tao, ganti ni Jerome.